Okay, for every school year, there shall be a total of 14 PPST indicators as part of the Part 1. And the Part 1, as we mentioned, should always be the classroom observable indicators and the non-classroom observable indicators. And this should not be removed or altered, sabi niya sa ating assessment, no? For the purposes of PMES, teachers belonging to beginning towards proficient and proficient category shall have to adopt the same indicators, no, for career stage 2 proficient. However, in the classroom observation, beginning towards proficient teachers shall be rated based on the levels 2 to 6 rubrics, while the proficient teachers, they shall be rated on the levels 3 to 7. Okay, what do we mean by levels 2 to 6? No, the highest score to be marked is on rubric number 6, and the beginning point or poor ata is on the rubrics number 2, 2, 3, 4, 5, 6 to come up with the 5 points, no? 5 points kasi will make you a outstanding, no? Outstanding. Ano pa yung mga kuan natin? Indicators na napanood nyo kanina sa video. Outstanding, very satisfactory, satisfactory. Hindi ko na matandaan. Unsatisfactory. Yes, unsatisfactory and poor, no? So kailangan yung ma-meet yung 6 below 6, 5, 4, 3, 2. Yan. And for proficient, teachers 4, 5, 6, and 7, ang 5 points or outstanding points nyo should be on rubric number, saan po? 6 pa rin o mas tataas po ang level ninyo? Okay? Dapat ay nasa 7 po kayo. So rubrics number 7, 7, 6, 5, 4, 3. 3 is poor. Hindi po pare-parehas ang inyong pong point systems. Nakadepende po ito doon po sa mga levels po ninyo ng inyong pong mga kung beginning po kayo, proficient, highly, and distinguished. Yan po. So this table 3 indicators distributed across the school years for beginning towards proficient and proficient teachers. We're only speaking here about the PPST indicators for beginning and proficient, meaning from teacher 1 to teacher 7. For the school year 2025 to 2026, the indicators that you need to fulfill, 14 ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 indicators, no? And how many classroom observable indicators? Meaning these are to be happen through an observation sheets made by the observer, no? COI, ito yung classroom observations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay? 9 indicators. Meron kayo dapat checklist nito at of course means of verifications. Then for non-classroom observable indicators, ito yung hindi nakukuha doon sa classroom observations ninyo, no? This is outside, no, of your CRA. 4.4.2 is an NCOI. Ilan ang NCOI for year 1? Teachers 1 to 7, we have 1, 2, 3, 4, and 5. Okay, 5 po ang i-complete lang ninyo. So hindi po siya napakahirap, no? Yan lamang po ang inyo pong i-prepare. Then for year 2026 to 2027, meron bang repeating? Okay. All those asterisks are repeating indicators. So meaning, yung classroom observations nyo na 1.1.2, 1.4.2, and 1.5.2 shall also be part of the indicated indicators in year 2. No? Titingnan pa rin yun. Makikita nyo naman po doon sa mga checklist nyo na binibigay sa mga raters, okay, or observers. COI po yon. How many COIs for year 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, 9. 9. 9. And how many NCOIs? 5. Okay. And the last year,
6 ang invoice. 7, 6 8. na. Oy. There are 2 repeated, no, indicators that will be observed still, no, titingnan. That's 1.2, 1.2, and 1.4. Makikita ito sa color blue atau color green. Green ba yon na form? Nakalista ito lahat, no? Hindi po, may meaning po ang 1.1.2, ganun. Ito na yung 1.1.2, no? Apply knowledge of content within the cross curriculum teaching areas. The means of verification here is the CAT rating sheet and inter-observer agreement form na dala-dala ng rater. Okay? And the quality efficiency given here is quality. Okay, to get the 5, you need to complete the level 6 indicator. Meron to lahat sa annex, no? Ano yung pang level 6? Nandun yun. Ano ang pang level 5? Ano ang pang level 4? Anong pang level 3? At anong pang level 2? Okay, during the observation, makikita niyo yung mga indicators nito na pang 5, no? Nandun lahat yung explanation. Paano ipinakita ni teacher ang kanyang ability to apply the knowledge of content within and across curriculum area. Pag sinabing across curriculum area, paano niya ginamit yung topic sa iba't ibang learning area. So siguro dito sa outstanding, kailangan niyang nagamit yung topic sa 5 subjects or 5 focus learning area. Siguro sa 4, 4 na learning area. Maaaring nagamit niya ang MAPE, Math, Science, at EPP sa kanyang pagtuturo. Sa Satisfactory, nagamit niya ang 4 na learning area. Sa Satisfactory, nagamit niya ang 3. Sa Poor, 2 lang ang pinaggamitan. Mga ganun ba ito, no? Aware na po ba kayo nito? Na-explain na siguro sa inyo because you'll be sitting down as raters or observers. Tama po ba? Yes. Sino na pong naka-attend ng training dito sa mga ito? PMES. Online orientation lang po ako, sir. Yung sa online ng NEAP. Okay. Opo. Mas maganda sana no kung meron kayong invited speaker din to sit down with you kasi napakahirap. Yung teacher, nagpakahirap din at hindi natulog. Tapos kung hindi natin aware, ano ba ang titingnan sa indicator na ito, no? Sa bawat tayo ni teacher, kailangan alam natin, ito na pala yung, pumasok na siya yung 1.1.2. Hindi naman po pwedeng, okay class, our first discussion will be on my score for 1.1.2. Hindi naman po pwedeng ganun, no? To satisfy the observer. Diba? Tama ba ako? Hindi niya pwedeng sabihin sa mga bata yun kasi hindi naman alam ng bata, ha? Ano po ang 1.1.2, ma'am? Tama po, Doc. Di ba? Hindi naman... saang parte na tayo, children? Are we now on PPST 1.1.2? Hindi naman po ganun. Dapat tayong rater or observer habang nagsasalita ang teacher, na-check na natin, okay. Naka-5 na siya. Okay. Naka-6 na siya na integration. Wow, naka-multidisciplinary instruction na si teacher, no? Ginamit na niya sa music, nagkanta-kanta na siya, ginamit na siya sa PE, okay? Nag-trembling na si teacher, ginamit na siya sa science, okay? Nag-outer space na sila, nag-math pa siya, no? Meron na siyang numeracy. Ganun po dapat tayo habang nakaupo. Hindi yung makichismis tayo sa katabi nating mga observers. Okay? Next. Maganda dito, meron ka dapat ni-record mo din, no? Para ma-review mo kung kasi ang daming indicators, hindi natin agad-agad ito mapuntahan. Okay, satisfied na siya sa 1.1.2. We go to next.
1.4.2, use of range of teaching strategies. Content knowledge and pedagogy to What are the teaching strategies that enhances the learner's achievement in literacy and numeracy? Dami niyong tanong. Sino yung mga nagre-raise? Di ko makita. Pwede pang basahin yung mga comment. Sino po yung mga nagsasalita sa ating chat box? Pakibasa po kung may question po doon. Or discussions lang. Okay lang po yung mga discussions. Walang tanong, sir, sa chat box. Kung approval or discussion, sige lang po, no? Maganda po 'yon, no? Sir, Next. Yes, ma'am. Sir, additional lang po doon sa kanina. Doon kasi sa school namin, we make sure na yung sa mga teachers po, kapag nagsasubmit ng lesson plan, we have it highlighted, yung mga particular na mga indicators para mas makatulong or para mas madali na lang po sa mga observer na i-check. Yes, very good. Very good. Para si teacher, kasi i-prepare lang naman nito once in a lifetime for quarter 1 and 2. Yun na lang during your meeting, mga kapatid, sabihin nyo na, ito'y pantulong po sa inyo para hindi kami magkamali. Ilagay niya na doon sa particular part ng lesson kung saan kami mag-i-indicate na nandyan na kayo sa indicator na yan. Tulong yan. Tama po yan, ma'am. Sino pong nagsabi nun? Hindi ko nakikita. Pia po. Ma'am Pia po. Yeah, that's correct. No? Since we are now allowed to use annotations of our DLP, kapag observation is detailed lesson plan, hindi po siya yung lesson plan na shortened. Detailed. Detailed po. Okay, detailed. So, nandun na. So, si 1.4.2 is strategies. Okay, as a school head, do you know all the strategies? What are the K-12 strategies in teaching? No, you've got a lot to know. No, the listing downs. Yes, collaboration, differentiated instruction. Yes. Sa literacy and numeracy, ano yun? Literacy contextualization po. Literacy. The big six, no? Dapat alam niyo yung, ginamit niya ang oral language, fluency, phonemic awareness, nagpa-reading ba siya muna, nag-vocabulary ba siya? Spelling. Spelling. Sige, okay lang ang spelling but it should not be in isolation, no? Yes Ang po. tawag sa spelling dapat ay Nasa content po. yung hindi sinasadya ba na pagtuturo, yun lang sa spelling. Tawag doon ay parang bigla lang lumabas kasi yung bata, sinabi kasi niya ang spelling na ganito ay kwan. So mag-infuse ka ngayon ng spelling sessions mo. It can be done in remedial but not during the total sessions kasi wala sa big six ang spelling. Okay, next. 6 ang 5 points for 5 indicator ay 4 points, satisfactory 3 points, unsatisfactory 3. So kapag pinapa-check yung, bawal daw ang coaching sa submission of a plan, tama ba? Parang nabasa kanina natin na hindi dapat ipakita kay observer, but it can Yes, be po. seen through the kasama nyo during the last session. No, si master teacher pwedeng ipakita ni teacher kay master teacher yung material or yung detailed lesson plan but not to the observer. Yes po. Kasi pag gano'n ay parang no? Parang ano ba tawag doon? Reenacted video. Parang naglulukuhan na lang tayo. Scripted. So yun yung purpose na meron tayong collaboration with the master teachers. Because they are the one to coach and mentor. Yun. Through collaborative expertise. Yes, or the last sessions. Next, ano naman itong another 1.5.2, apply the range of teaching strategies
to develop critical and creative thinking. And nandun lahat sa indicators, no? Ito lang kasi is the general part of point system. However, in the other indicators, nandun ang paano mo makuha ang 6 points. Ano bang tawag doon na? Thematic ba or pag ito nakalagay sa taas, no? Doon sa baba, nandun. Nandun yung explanation na how to get level 6 indicators. Basahin natin lahat yun. Merong explanatory how to get 6, level 5, level 4, level 3, level 2. In a separate one kasi yun. In a separate annex. O HATS daw ang 1.5.2. Paano in-integrate ni teacher ang higher order thinking skills through exhibitions of critical thinking activities and creative thinking. Hindi lang puro lower order thinking skills yung tanong niya or mga pa-activity niya, dapat din ay differentiated as well, no? Kasi you cannot provide a HATS material sa mga nasa lower level. Kahit anong gawin mo, mag-trembling ka to complete these points, hindi naman pwede sa iba, no? So differentiated pa rin. Next, PPST 2.3.2 is on the managing of your classroom structure. How you engage the learner. Ang dami, oh. Can this teacher be able to fulfill all the PPST 2.3.2? O i-engage niya ang learner individually, in groups, in exploration, in discovery, and in hands-on within the range of physical learning. So you invite one particular learner to do a board work followed by 2, 3, or groups ko po. Dami niyang i-prepare, no? Then, PPST 2.6, how well she managed the learner's behavior constructively by applying a positive and non-violent discipline to ensure the learning focus environment. So habang nagle-lecture siya, kailangan niyang i-demonstrate pa rin yung patience. Diyos ko, paano kaya to, no? Yung smile pa rin siya ng smile para makuha niya yung outstanding na 5. So tulungan natin sila, no? Parang ang hirap i-fulfill lahat ang 14 indicators. Then use COI pala, no? Use differentiated, developmentally appropriate learning experiences to address the learner's gender, the needs, the strength. This will come, no? This will come later in the lesson. We cannot actually provide in the plan saan niya ito gagamitin, no? Ang hirap naman na saan ko kaya ilagay ang experience to the gender. Bigla naman kasing may tatayong babae, no? Baka puro babae na lang. So the observer should also look into the other gender and the needs. It will come later, no? But the teacher should be aware na na-observe siya on PPST 3.1.2 in level 6. In level 6. Okay. Next is 4.1.2. Ang dami nating pwedeng pag-usapan. Okay. Si teacher 1 to 3 pa lang yun, no? When we go to teachers 4 to 7, ito yung bago na level. Ang outstanding na niya ay 1 step higher than teachers 1 to 3. Okay? Para naman may distinction between the level 1 and 2, no? Ang outstanding ng teacher 3 ay satisfactory na lamang po sa level nitong proficient teachers natin. Okay? Naintindihan po ba? Kapatid. Yes po, Doc. Yes. So, ipa-iba-iba po, ano? Ang 5 points ni T3 ay 4 points na ngayon ni T6 or ni T4 at ni T5. At ang habang nagma-master teacher siya, si level 7 ay ganun din, 4 points na rin ni master teacher. Pataas ng pataas.
Yun lang, yung gumawa dapat ng indicator na ito, alam niya ang discrepancy ng mga observable indicators ng bata at ng guro para makita natin ang delineation, ano ba talaga ang performance ni teacher sa level 6 at dito sa level 7. Kailangan makita natin yung difference. Kasi parang naglulukahan lang tayo na nag one step higher ay hindi naman observable, no? Or actually being done. Kailangan meron talagang rubrics na magsasabi, okay, nag-level up ka nga talaga, no? How the teacher 4, 5, and 6 be able to apply the knowledge of content within and across curriculum teaching area on the grade level being observed. Still parehas lang yan. Nag-level 7 lang si curriculum planning naman to. Assessment and reporting, personal growth. Ito naman si MT1 and 2. Dati nang meron tayong MT1 and 2, no? May bago ding mga MT3. Si MT1, ang level niya na ay 8, ang outstanding. Gusto kong makita yung differences ng 6, 7, and 8 para makita natin sana. Wala ba dito sa material natin? O dumadami ang mga MOV lang. Tingnan niyo dito sa personal growth and professional development para makakuha siya ng 5 points, 5 MOV. Para makakuha siya ng 4 MOV. Among the following, number 1, certificate from the ICT coordinator. Bilis lang naman siguro i-prepare mga to. IPCRF, performance monitoring and coaching, mid-year review form, and updated IPCRF. Ang problema lang talaga yung classroom observable indicators, no? Mga COI. Yan. COIs lang talaga ang medyo delikado kasi non-controllable. Yan sabi ko sa inyo. Para maging patas ba, saan kayo dapat mag-observe? Sa mga malalaking classes, okay na yung 1 grade si teacher. Kung grade 1 siya, grade 1 talaga, okay na yon, no? Paano yung mga secondary at mga big schools na may different sections? Kayo ba ang mamimili o yung teacher ang mamili kung saan siya comfortable na ma-observe? Ano ba yung mga final decisions na ginawa niyo sa divisions? Section A ba? Ganon? Or kung saan yung Ang school ang mag-decide po kung teacher ang magde-decide. Kasi unpredictable ang classroom observation. Paano kung nandun ka sa last section? Wala, talong-talo ka na. Hindi mo na mai-execute lahat tong mga 6 levels or 7 levels or 8 levels na 5 points. No? Kilala mo dapat ang mga basa. Kaya Doc, nung nag-apply ng ECDP po, lahat ng observation, classroom observation ay doon talaga sa sa section A talaga. Correct. Kasi kahit na gaano ka kagaling, kung hindi lalabas ang galing mo, kung number 1, mga pasaway, okay, pasok ka na doon lahat sa score na discipline. Kasi yun na lang ginawa mo maghapon, yung magbantay sa mga pasaway. Paano na yung lesson mo? No? Ang dami pang indicators, ang dami mong i-fulfill. Hindi ka na nakapagturo dahil yun na lang, nagsasaway na lang. Kasi kung hindi mo naman sawayin, ma-feel ka sa indicator na yon, no? So kailangan balance. Okay? Balance at should be in higher grade siguro. Ako, no? Punta ako sa grade 5 or grade 6. Yan. Kawawa naman si 1, 2, 3. Sko. Doc? Yes. Actually sa amin, Doc, depende po. Kasi kapag
school head namin nag-observe ko, it's really on real time. So kung pagpapakita dun sa amin, nasa needs improvement learner kami, dun niya kami makikita. Ganun sa amin, Doc. It's not really na we have always to go for the section A or B. During itong Yes po, okay Doc. lang sa kwan. Ang dami Ano? po. Totoo? Yes po, Doc. Kasi ang dami namin, we were, like for this year, for this school year, ang nakaschedule sa amin on particular day ay 3 or 4 kami. So, kung kailan kami nasa, example ako, yung oras ko na ibinigay sa akin during the second period, kung ano yung klase ko sa second period, yun talaga ang papasukan. Oh my God. Ganun po. Ala, di. Puspusan talaga ang kwan, no? Effort na i-extend nyo pag gano'n, real time. Yes po, So, real time. sinong natawan na bata, doon ka. O di goodbye ang outstanding. Next year ka na mag-fulfill ng another indicator. And gusto ko. Sa bagay, buhay mo na yan, ay score mo na yan forever na ma-complete mo. Gawin mo talaga ang best mo kung ganon, no? Anyways, Sa bagay naman ay wala naman ngayong section A, section B. Lahat naman na ay no? Tawag Yes. dito, heterogeneous naman. Kaya niyo yan. Wala nang matawag na kwan. Pero may mga sped high kasi pa rin, no? Mga central schools. kami po nasa central school po ako. Meron kami May sped high kayo, di ba? Mga special programs din. yun na lang yung ginagamit namin for demonstration teaching. Like for example, magpapapromote po. O, yun na lang. Alipag. Yes. Pero yung sa school lang Mga po, regular lang, wag na muna. Para pantulong sa mga teachers na for observation, for promotion, and yung career expanded. Kawawa naman pag real time, Diyos ko. Ito kasi ay yung ITCRF ang kwan dito, no, dehado. And the ITCRF is a part of the promotion, no? Promotion requirements and documents to fulfill. Tama ba ako? At mahirap mo makuha ang outstanding kung hindi mo na-fulfill itong mga indicators na ito. Si 4 and 5. Kaya pala mali yung Master Teacher 6 kasi walang Master Teacher 6. Medyo mali yung bunga ko kanina. Master Teachers will end at Master Teacher 5. No? Not in Master Teacher 6. Pero may Head Teacher 6. No? So for Master Teachers, we model the effective applications of content knowledge within and across the curriculum teaching area. That's your indicator for 1.1.4. Yung 4 pala dun sa dulo, that's the level of your position, no? Kung 0.4, meaning that is for a distinguished teacher. Na-explain na ito sa inyo. Yung 1.1.1, 1.1.2 ay proficient teacher, 1.1.3 ay highly proficient teachers, and 1.1.4 ay distinguished teachers. Tama ba ako? Yes? Hello? Correct ba yung pinagsasabi ko o mali? Yes po. okay, ulit. Yung 1.1.4 ay PPST indicator 1, content knowledge and pedagogy under indicator 1, and yung 4 ay kung anong level ka. Career stage 4 po. Yes, career Career stage 4. Tama ako, no? Para hindi tayo mawala. So kapag 444 ang huli, meaning yan ay para sa mga
career stage 4. Kapag 3 ang huli, yan ay mga highly proficient or career stage 3. 2 career stage 2 and 1 beginning to proficient. Yan So wala pong 0.5 sa dulo. Hanggang 0.4 lamang po ito. Itong core competencies, ito yung sa civil service, no? Self-management, professionalism, results, teamwork, service orientation, and gender sensitivity. Ito yung chine-checklist din natin na 5 as the highest. Then, in the end, we are to prepare your monthly fractional supervision